catch-up vaccination para sa mga kabataan ating tatalakayin kasama si Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations. Dr. Atienza, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyong lahat, especially to you, Ninya Pardo, ang ating host, Ninya. Alright, kasama po natin si Congresswoman Migs Nograles, Dr. Benny. Maaari niyo po bang ipaliwanag muna sa amin kung ano po ba ang ibig sabihin nitong sinasabi ninyong catch-up vaccination at gaano po ito kahalaga para maintindihan ng ating mga magulang po ngayon dahil ang alam natin nga ay tumaas po ang kaso ng pertussis at iba pang viral infection sa ating bansa. Ang catch-up vaccination po, ito po yung para matutugunan ng mga bata na magpabakuna. Ibig sabihin po, yung kulang na bakuna ng mga bata ay dapat may kailan sa ating mga bata, lalo yung DPT na doon ang ano natin, ang pertussis. Di ba yung DPT is diphtheria, pertussis, tetanus, kasama pa ang ano dyan, yung mga bakuna natin. Meron tayong tinatawag ng 5-in-1 na kasama hepatitis, at saka ito pong H-influenza type B. Napaka-importante po ng mga bakunang ito. Kasi kaya sinasabi natin, catch up, yung mga hindi nabigay na bakuna, ahabulin po natin sa mga health centers, sa private at saka public hospitals na binibigay. Katulad po nitong nakaraang linggo, nag-ano po tayo ng World Immunization Week. Buong bansa ay sumali sa World Immunization Week. At dito ay binigay, nag-ano tayo ng SIA. Ano po yung SIA? Ito pong supplemental ng ano po, ng MMR at saka oral polio. Kaya kinakailangan po natin, lalo po na sa panahon ng pandemic, yung mga bata po natin na mga 4 years old, marami po dyan na hindi nabigyan ng bakuna kasi hindi siya nakakalabas ng bahay, hindi nakapo sa mga cell center. At po mga batang iyan ay between 3 to 4 years old na ngayon. Kaya dapat po sila ang unahan natin yung sa ating supplemental immunization activity o SIA. Tapos, ang kailangan pa natin ay yung ating record ng bakuna ay ating repasuhin at makikita doon kung sila hindi pa nabibigyan ng mga bakuna, lalo na yung DPT, na sinabi ko kanina, nakasama doon ang pertussis, hepatitis B, tapos polio, kasama rin dyan, H-influenza type B, at saka yung pneumococcal vaccine. Kasi dapat ang isang taon natin, kaya sinatawag natin ano yung tinatawag yung fully immunized child. Ito po yung dapat ang mga bata ay nagkaroon ng 3 doses ng DPT, IPV, HIV. At saka po tinatawag natin hepatitis B. Ito po yung tinatawag natin 6-in-1 or 5-in-1. At saka po dapat may pneumococcal vaccine. Dapat tigta-3 po sila na nakuha. Kung hindi po sila nakakuha niyan, ay dapat ibalik sa health center at sabihin sa ating mga magulang na dapat ay bakuna. Lalo na po yung between 6 weeks hanggang 1.5-year-old ay dapat mapakunahan sa ating mga health centers. So Doc, syempre follow-up lang, hindi natin maiiwasan, may mga, di ba, takot magpabakuna at mga ganitong bagay. Ligtas naman po ba itong pagbabakuna kahit lagpas na sa age requirement, lalo na sa ating mga kabataan ngayon? Ang MIGS, kasi ang inaano nga natin dito, ina-emphasize natin, wala namang side effect ang mga bakuna. Meron itong mild reaction, ito yung tinatawag na redness o pamumula, sakit yung sa pinagturukan, at saka yung sakit sa pinagturukan at saka itong swelling o pamamaga. Ito yung mga mild, na sanhi ng bakuna. Di ba nakakaranas tayo ito nung during COVID, halos lang naman tayong Pilipino ay nagpabakuna. Ito lang din ang nararamdaman natin. Ang pinakamahigpit lang na isa lang naman ang serious side effect ng pagbabakuna, ito yung severe allergy, kung may allergy ka. Kaya kung yung anak ay may allergy, dapat ikonsulta mo niya sa mga doktor, sa mga pediatricians, sa ating mga family medicine, at ipaano doon, magpagawa ng certificate na pwedeng bakunahan ng ating mga anak. Kahit kami allergy sa itlog, pwedeng bakunahan niya. Basta walang serious allergy o sakit yung bata, ay pwede pong bakunahan. Sir, hanggang sa
Anong edad po maaaring humabol sa pagbabakunang ang isang individual? Ito po ba ay magiging epektibo pa din, lalo na sa mga may edad na? Let's say, yung mga katulad namin, no? Napaisip tuloy kami, Yes, no? kasi ang sa adult, kasama naman natin dyan kasi meron tayong mga special vaccines, lalo na yung natin. Ang special vaccine natin, hindi nabibigay naman sa mga health centers. Ito yung mga live vaccines, itong MMR. Binibigay lang ito hanggang 15 months. Pero kung hindi ka nakaroon ng MMR at saka itong varicella o sa bakuna sa buluto, magpabigay sa private. Kasi kung hindi ka nabakunahan noon, ngayong summer maraming may mga chicken pox. Tandaan po natin yung chicken pox ay buluto, yung po measles ay tigdas. Magkaiba po yan. Kaya sinasabi natin, lalo na yung mga papasok ng medisina, sa mga nursing, sa mga hospital, nire-required po sila magpabakuna. Ito yung catch up din ang tawag namin dyan kasi hindi sila nabakuna, ibabakuna na sa time na yon. At saka huwag tayong mag-worry kahit madoble yung bakuna, wala po masyadong side effect yan. Importante yung mabigyan. Kaya nga po yung tayo nag-launch ng yung bakunahan, yung katulad ng SIA, kasi yan po ang technique dyan, nabigyan ka o hindi, dapat bigyan ka kaysa ma-miss out. So Doc, pinag-usapan namin, bata pala, di ba, at ang daming mga kailangan na bakuna, hindi lang yan isa. At na-mention niyo po itong yung double dosage. Para lang alam ng mga nanonood, ano ba talagang epekto or okay lang po ba itong double dosage, lalo na sa mga ka-age natin ngayon, di ba? Sa mga nanonood po ngayon, ano po ba ang epekto nito? Yes. Ang inaano natin, yung mga live vaccine. Ang mga live vaccine katulad ng mumps, measles, rubella, ito yung mga live at saka itong varicella. Yan ay pwedeng ibigay as sabay or 1 month apart. Kaya nga sa Amerika, yung mga pasyente ko pupunta dito, sabi niya, ay doon nga, 4 na site, isang punta mo sa pedya, 4 na turok, isa sa kaliwang braso, kanang braso, kaliwang hita, kanang hita. Pero dito sa atin, bihira kami magbigay ng sabay-sabay. At least 2 lang kasi naawa kami sa bata. Pero pwede yan. At kung naman, pwedeng after 2 weeks, kung hindi live vaccine naman ang binigay, ang pagitan. Kaya wag po tayong matakot kasi nandyan po, magigaling po ang ating mga pediatricians sa ating mga doktor magbigay ng bakuna. Napakadali po niya. At hindi nyo natandaan, yung nung ating pong bakunahan ng ating mga sa COVID, di ba? Libo-libo ang pumipila para magkaroon ng bakuna. At nakita mo na natin ang epekto ng pagpabakuna sa atin ng COVID. At gusto ko lang i-share na ang Pilipinas during COVID ay tayong isa sa pinakamarami na bakunahan sa loob na isang araw. Nagpang-apat tayo with 2.7 million in one day na nabakunahan tayo during COVID-19. Sumunod tayo sa China, US, and Brazil. At napakahalaga po ng ating ginampanan ng mga doktor, ng mga paramedical at sa ating LGU at sa ating pambansang pamunuan sa pagpabakuna. At nakita naman natin yung epekto. Alright. Maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag, Dr. Benito Atienza. Sana po yung mga magulang ma-encourage na mag-catch up vaccination ang kanilang mga anak. Thank you, Dr. Atienza.